Ano ba talaga ang kailangan mo? Dapat alam mo na hindi mapapatawad ni Shu Dongnian ang isang taong nanloko sa kanya. Paano na lang kung ang tunay mong pagkatao ay... Bakit? Tinatapat mo ba ako? Kasi hindi mo naman ako sinasagot. Actually, 18 taong gulang pa lang ay nabuntis na nang hindi kasal. Iniwan ang isang anak sa pamilya ng lalaki at pagkatapos ay nagpalustay sa isang mayamang lalaki hanggang sa napunta sa ospital at naghanap ng Xu Xuan para sumalo sa iyo. Siguradong hindi niya pa alam na may anak ka na pala. Sabihin mo, kung ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng ito, ano na lang kaya ang mangyayari sa iyo? Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Napakadali lang para sa akin na alamin ang iyong mga sikreto. Huling beses na itatanong ko sa iyo, ano ba talaga ang pakay mo? Gusto ko lang namang tulungan mo akong makahanap ng trabaho. Kung gusto mong magtrabaho, magpasa ka ng resume at mag-interview. At sumunod ka sa tamang proseso. Walang padrino rito sa akin. Hindi ba talaga pwede? Kahit bilang sekretarya mo lang po? Pinapayuhan kita na huwag gamitin ang mga maruruming pakay mo sa akin, kundi ay tiyak na mapapahamak ka lang. Lumabas ka na. Pinapayuhan kita na huwag mong subukan ang anumang masamang balak sa akin, kundi pagbabayarin kita. Umalis ka! Kung ganoon, mangako ka sa akin. Huwag mong ipagsasabi ang tungkol sa akin kahit kanino. Wala akong interes sa iyo. Binibigyan kita ng 3 segundo. Maglaho ka sa harapan ko ngayon din. Madam President? Nandito na po pala kayo? Madam President, akala ba talaga nila ay ako si Madam President? Gusto ko sana na hindi mapansin, pero hindi ko akalain na ganito kabilis niyo akong makikilala. Sino ka ba? Ako po ang HR manager ng Shea Group. Ganoon ba? Plano kong obserbahan ang Shea Group. Kung may ibang babaeng nagkakagusto sa asawa ko, ikuhan mo ako ng posisyon sa trabaho at makinig ka, huwag mong hahayaan na malaman ito ng inyong President Ye, kundi ikaw ang malalagot sa akin. Opo. Huwag po kayong mag-alala kasi kasuhin ko na po agad. Sige na, Sige po. ang Madam President ay... Wala nang iba kundi ako lang. Lahat kayo, hihinto muna ang mga ginagawa nyo. May sasabihin lang ako. Alam kong naging masipag kayo nitong mga nakaraan, kaya ngayong araw, ililibre ko kayo sa labas bilang pasasalamat. Pwede nyong isama ang mga pamilya nyo. Ituturing na rin natin itong team building ng kumpanya. Sige na. Bumalik na kayo sa trabaho. Ayos, ang galing naman. Dapat talagang sulitin natin ang libre niya ngayon. Tama ka. Shu Dongnian, isama mo rin ang asawa mo. Nabanggit mo siya noon, pero hindi pa namin siya nakikilala. Ano, siguro wag na lang muna? Kasi ang asawa ko, hindi siya sanay na lumalabas-labas sa mga ganito. Ano ka ba, Dongnian? Kasal ka na pala? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Oo nga, Dongnian. Paniguradong bata pa at matalino ang asawa mo. At sobrang gwapo sigurado. Natatakot ka lang yata na isama siya dahil baka magustuhan siya ng ibang kasamahan natin sa kumpanya. Nakita niyo na po ba ang asawa ko? Hula ko lang iyon. Sige na, ituloy na ang trabaho. Magtrabaho na kayo ulit. Grabe naman. Gaano ba kagwapo ang asawa mo? At kailangan pa talagang itago siya sa amin? Hindi pwede. Dapat isama mo siya mamaya para makita namin. Tara na. Hoy, Dongnian. Darating ba ang asawa mo? Padating na raw siya maya-maya? Yuan, ang boyfriend mo, hindi ba't siya ang tagapagmana ng lungsod ng yun na si Yang Master Dong? Pupunta ba siya ngayong gabi? Siyempre naman. Yuan, ang suot mo ba sa kamay mo ay ang pinakabagong modelo ng Cartier? Sus Mariosep, napakamapagmasid mo talaga. Ang totoo, masyado itong agaw pansin para sa akin. Pero sabi ng boyfriend ko, hindi raw dapat nagpapakumbaba ang babae niya, kaya pinilit niya akong isuot ito. Uy, Dongnian, ikinasal ka na. Pero ang asawa mo, binilhan ka ba ng 5 uri ng alahas? Hindi po. Sa pagpapakasal, hindi ba't kailangang mayroon nun? Bakit kanya ng asawa mo? Siguro ay hindi niya kayang bumili. Pagkatapos ng lahat, hindi naman lahat ng tao ay kasing yaman ni Yang Master Dong. Hindi naman mahalaga sa akin ang mga bagay na iyan. Isa pa, medyo minadali ang kasal namin ng asawa ko, kaya wala kaming oras para maghanda. Nag-flash marriage pala kayo? Hindi naman sa pinagsasabihan kita, Dongnian, pero sa ganda mong iyan, dapat ay nag-enjoy ka muna ng ilang taon. Marami namang lalaki riyan, di ba? Bakit ka nagmadaling magpakasal? At sa isang taong walang pera pa talaga? Anong nakita mo sa kanya?
Hindi lahat ng tao ay kapareho mo ng panlasa sa lalaki na basta may pera, kapatusin mo lahat. Hoy, ikaw. Hala, tama na yan. Maging payapa na lang tayong lahat. Kumain na tayo. Hello, baby. Alam ko nang nagkamali ako. Hello, patawarin mo na ako. Minsan lang naman ito. Sige na. Huwag ka nang magalit, please. Sige na. Hoy! Tol, bakit nakatambay ka rito kasama ang bulok mong electric bike? Umalis ka sa daan. Bakit naman ako tatabi para sa iyo? Bakit mo ako papadaanin? Tol, kilala mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Wala kang pakialam kung sino ako? Talagang wala kang pakialam, ha? Bitawan mo ako. Kundi, pagbabayaan kita ng matindi. Wala pang taong nangahas na kumalaban sa akin sa mundo nito. Subukan mo lang kung kaya mo. Sige, kumanda ka sa akin. Dong Nian. Nandito ka na pala, Ming Show? Kumusta? Katrabaho ako ni Dong Nian. At ang pangalan ko ay Lee Yuan. Anong kinain niyo ngayong gabi? Kasi simula pa lang naman. Pero dahil sa ilang mga tao rito, nawawalan ako ng gana. Shu Dong Nian, ipakilala mo naman ang asawa mo. Yan, Ming Show. Oh, Ming Xiu. Ano po ang trabaho ninyo? Ang asawa ko ay isa lang simpleng empleyado sa isang kumpanya. Ang asawa mo ang tinatanong ko. Bakit ba palagi kang sumasabat? Alam mo naman palang asawa ko siya, pero bakit kung makatingin ka ay ganyan? Anong nangyayari dito? Mula sa labas pa lang ay naririnig ko na ang ingay nyo. Young Master Dong. Sa wakas ay dumating ka na rin. Pinagtulungan po nila akong tatlo para bulihin. Kailangan mo akong tulungan. Tingnan ko lang kung sino mga hasta galawin ka. Ikaw? Ikaw ba ang lalaki sa labas kanina? Ming Xiu, magkakilala ba kayong dalawa? Hindi. Isa ka lang namang pobre. Bakit ang lakas ng loob mong magmalaki? Sasabihin ko sa iyo, ako ang nag-iisang anak ng pinakamayamang